Welcome po mga kakuya, akong lingkod Jonathan, TV Mix Vlogs po mga kakuya. So ang topic natin po today, so ano ba ang turo ng inang simbahan patungkol po mga kakuya sa dugma, no? Kung dinidinay ng isang tao ang dugma patungkol po sa inang simbahan po mga kakuya. So ano ba ang mangyayari sa isang tao na talagang dinidinay niya ang dugma ng simbahan? Kung ikaw ay Santo Papa, ikaw ay pari, lalo po kay Father Archie na dinidinay niya ang dugma ng simbahan pa nga kakuya, ito ay sa purgatory, no? So ano mangyayari sa mga taong ito, no? So talaga ang dugma sa simbahan Katolika ay tumutukoy sa mga turo o doktrina na itinuturing na hindi mapag-alinlanganan at kailangang paniwalaan ng lahat ng Katoliko bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Ang mga dugma ay pinahayag sa pamagitan ng mga konseho ng simbahan o ng Santo Papa sa ilalim ng kapangyarihan ex cathedra na nangahulugang siya ay nagsalita bilang pinakamataas na guro ng simbahan. So therefore mga kakuya, wala talagang makatanggi dito po mga kakuya. Una, ang banalasan tatlo, ang Diyos at may tatlong persona, ang Ama, Anak at ang Anak Jesucristo at ang Espiritu Santo, ngunit isang Diyos. Yan po ang isa sa mga dugma ng ating ginang simbahan po mga kakuya. Ang ikalawa, ang pagka-Diyos na Jesucristo, no? Ang ikatlo, ang Immaculate Conception nga si Maria ay ipinaglihing walang kasalanang orihinal. Yan po isa din mga kakuya na talagang dugma po yan sa ating inang simbahan, na kapag hindi ka niwala sa pagka-Immaculate ni Maria ay isang matatawag na isang irihe. So mamaya tatalakayin mga kakuya na talagang delikado talaga sa mga hindi tinatanggap ang mga turo nito, i-dinideny po mga kakuya, lalo na po mga kakuya sa mga anti-Catholics, no, na talagang nalulungkot po ako mga kakuya sapagkat itong mga dugma, karamihan sa mga dugma ng Catholic Church ay dinideny nila. So ang pang-apat, ang Assumption of ni Maria. Sa Maria inaakyat sa langit ng buong katawan at kaluluwa. So ito isang dugma rin ito po mga kakuya. So ang panglima, ang infallibility ng Santo Papa. Kapag ang Santo Papa ay nagsalita ex cathedra tungkol sa pananampalataya at moralidad, hindi siya maaring magkamali po mga kakuya, no? So talagang ito po ng ating mga dugma mga kakuya na talagang biblical po ito mga kakuya, no? So talagang dapat natin itong aralin po mga kakuya, no? So dito ang dugma tungkol sa Diyos, ang banalasan tatlo, may isang Diyos, no? Ang ikalawang dugma tungkol kay Maria, no? So perpetual virginity, si Maria ay pinaglihing birhen bago habang ang pagkatapos na ipanganak si Jesus. Ito'y pang-anim, divine motherhood, no? Si Maria ay ang ina ng Diyos sapagkat siya ang ina ni Jesus na Diyos at tao. Ang pang-pito, Assumption ni Maria. So si Maria inaakyat sa langit ng buo katawan at kaluluwa. So ang dugma ng pangatlong ng dugma tungkol sa simbahan, ito ay matatawag natin mga kakuya kaligtasan. Ang simbahan bilang katawan ni Kristo, ang simbahan Katolika ay tinatag ni Kristo at ito ang tunay na katawan ni Kristo sa mundo, no? Yan po ang tungkol sa simbahan, sa kaligtasan po natin mga kakuya. Una, walang kaligtasan sa labas ng simbahan. So ang turo ng ating simbahan mga kakuya, ang simbahan Katolika ang tanging daan ng kaligtasan, magamat ang mga hindi Katoliko ay maaari pa ring maligtas sa pamagitan ng awa ng Diyos po mga kakuya. So therefore mga kakuya, ang labas ng inang simbahan, hindi natin sila pwede husgahan po mga kakuya. Kaya nga sabi natin, ang Diyos lamang, umaasa po tayo sa habag ng Diyos po mga kakuya. Sa mga labas na mga nasa anti-Catholics po mga kakuya, no? Ang sabi, walang kaligtasan sa labas ng simbahan. Ang simbahang Katolika ang tanging daan ng kaligtasan, bagamat ang hindi Katoliko ay maaari pa ring maligtas sa pamagitan ng awa ng Diyos po mga kakuya. So therefore po mga kakuya, hindi tayo talaga pwede mag-judge sa ibang anti-Catholics po mga kakuya, na ang Diyos talaga, umasa tayo sa habag ng Diyos po mga kakuya. Ang panglima, ang pang-apat, dugma tungkol sa sakramento. So ito po talaga mga kakuya, delikado talaga sa ating mga kaibayo sa pananampalataya dahil nga wala silang sakramento po mga kakuya. Dugma tungkol sa sakramento, ang real ng presence ng Eucharistia. Ang tinapay at alak sa Eucharistia ay tunay naging katawan at dugo ni Kristo. Isa yan sa mga tugatog ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang banal na sakramento na Eucharistia po mga kakuya, banal na misa. So ang panglima, dugma tungkol sa buhay sa kabilang buhay. So ito yung nangamatay po mga kakuya, langit, purgatory, impyerno at muling pagkabuhay ng mga patay. Una, ang langit, makasalanang mapatawad ng buhay. Sa kabanalan, may magtatamo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos po mga kakuya.
ang ikalawa, ang purgatoryo, ang mga kaluluwa na sa hindi pagganap na dalisay ay idadaan pa sa paglilinis bago makapasok sa langit. So, may topic po tayo mamaya mga kakuya. Yan po ating i-record mamaya. So, mayroong kasi nag-request. Isa ito sa dugma tungkol sa buhay, sa kabilang buhay po mga kakuya ng inang simbahan. Nakakalungkot lang sapagkat maraming mga, lalo na po kay Father Archie, na talagang si Father Archie po mga kakuya, isa pong irihi na ito, automatic po yan mga kakuya na talagang siya ay wala ng koneksyon sa tunay na inang simbahan dahil nga dinidinay niya ang dugma tungkol sa simbahan, lalo na po ang purgatoryo, no? So automatic po yan mga kakuya, isa na siyang irihi. Ibig sabihin, huwag niyo siyang paniwalaan sapagkat wala na po siyang authority at wala na po siyang kapangyarihan na ang kanyang pagkapari ay nandoon pa rin po mga kakuya, pero ang kanyang authority nawala na po mga kakuya, no? Kasi kaya sabi ko sa inyo at pag dinidinay natin ang isa sa mga turo na ng simbahan, yan po mga kakuya ay talagang pwede tayo maging irihi po mga kakuya, impyerno at muling pagkabuhay ng mga patay sa katapusan ng panahon. Ang lahat ng tao ay mabuhay muli sa katawan upang hatulan ang kanilang mga gawa, no? So yan po ang ating no, sa estado at mortal na kasalanan ay mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan. So ang panghuli, muling pagkabuhay ng mga patay sa katapusan ng panahon at ang lahat ng tao ay mabuhay muli sa katawan upang hatulan ayon sa kanilang mga gawa. So ang mga dugmang ito ay hindi maaring baguhin at kailangang paniwalaan ng bawat Katoliko bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. So dako naman tayo dito mga kakuya, malaking kasalanan ba ang i-deny natin ang dugma ng ating inang simbahan? Ayon dito, oo. Ayon sa turo ng simbahang Katolika, ang pagtanggi o pag-deny sa isang dugma ay ituturi na isang malaking kasalanan at tinatawag na irihiya, no? So tinatawag na irihiya. Kaya tayo mga binyagang Kristiyano, dapat aralin natin kung ano ba ang mga dugma ng ating inang simbahan. Baka may isa na tayo dito na dinideny, no? Hindi natin paniwalaan. Ito ay matatawag tayo na irihiya. So bakit ito malaking kasalanan? Ito po yung malaking katanungan po mga kakuya, na bakit ito naging malaking kasalanan? Una, ang paglabag sa pananampalataya, ang dugma ay tinuturing na ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ng banal na pagpapahayag. Ito'y tinatawag na Biblia at tradisyon. Kaya ang pagtanggi dito ay pagtanggi sa Diyos mismo po mga kakuya. So no, ang ikalawa, ang pagkakaisa ng simbahan. Ang mga dugma ang nagbubuklod sa mga Katoliko sa iisang pananampalataya. Ang hindi naniwala dito ay magiging sanhi ng pagkawatak-watak. Ang ikatlo, ang pag-aalala laban sa autoridad ng simbahan. Ang mga dugma ay formal ay pinahayag ng Santo Papa o ng mga konseho ng simbahan sa ilalim ng gabay ng Banal na Espiritu. Ang pagtanggi rito ay pagtutol sa autoridad ng simbahan po mga kakuya. Ano ang epekto nito sa pagtanggi sa dugma po mga kakuya? Anong epekto natin sa pagdating sa ating spiritual? Ito ay tinatawag na excommunication, no? Excommunication. Ang sinumang sadyang at hahayagang magtanggi sa isang dugma ay maaring mapatawan ng excommunication, pag-alis sa pakikibahagi sa mga sakramento ng simbahan. So yan po ang sinasabi ko sa inyo mga kakuya, mga kanina, na ang isang dugma lang, pag tinatanggi mo nito, na talagang hayagang pagtanggi at pinupubliko mo, ay talagang meron ka ng kasalanang excommunication po mga kakuya, no? Ang pag-alis sa pakikibahagi sa mga sakramento ng simbahan. So nakakatakot po ito mga kakuya sapagkat parang inalis mo na yung kaligtasan mo mga kakuya. Ang kalawa, ang pagkawala ng kaligtasan. So nakakatakot talaga po mga kakuya, no? Ang pagkawala ng kaligtasan sa ating kaluluwa. Ang simbahan nagtuturo na ang sinumang kusang tumanggi sa pananampalatayang Katoliko ay nasa panganib na kawalan ng kaligtasan. No, gayunpaman, ang simbahan ay kumikilala rin sa mga sitwasyong maaaring hindi ito mortal na kasalanan tulad ng ano ba yung hindi mortal na kasalanan? Iyon mga ignoransya, kung ang tao ay hindi lubos na nakaalam na ang kanyang paniniwala ay laban sa dugma. So ang ikalawa, ang pagkalito, kung ang tao ay nalilito o nagkamali ng walang
malisyosong intensyon. Sa mga ganitong kaso, hinihikayat ng simbahan ang wastong katisismo at paggabay mula sa mga pari o teologo upang maipawatig natin ang maling pagkaunawa. So therefore mga kakuya, papasok lang ito maging mortal sin kapag ikaw ay may full knowledge na. Tulad ng mga pari, iyan ay mga full knowledge na po yan mga kakuya dahil pinag-aralan nila doon sa seminary na ang dugma ng simbahan number 1 talaga yan nila pinag-aralan. So kung hayagang mong ipahayag sa publiko na ang purgatory ay wala yan, hindi na yung turo ng simbahan, ayan ay dito na papasok mga kakuya ang excommunication, no? Ang pag-alis sa pakibahagi sa mga sakramento ng simbahan. Ang ikalawa, pagkawala ng kaligtasan. So nakakatakot po mga kakuya, dapat aralin natin. Kaya nga sabi ko, kahit santo papa ka pa, pare o obispo ka, at ikaw ay seminarista at ikaw ay CFD, so kung wala kang obedience na turo ng ating inasimbahan, maaari talagang pagkawala ng ating kaligtasan po mga kakuya, no? Kailangan pakinggan natin ating inasimbahan. Bakit? Dahil ang simbahan, siya ang pinaka-high authority sa lahat ng turo ng ating bilang mga Katoliko. Siya ang, saan po natin mababasa po mga kakuya? Sa 1 Timothy 3 verse 15, ang iglesia siyang suhay at saligan ng katotohanan. Kaya pakinggan natin ang iglesia sapagkat siya ang high authority, hindi po ang Biblia, sapagkat ang Biblia ay produkto lamang ng ating inang simbahan. So muli, maraming salamat sa inyo mga kakuya sa ating live, pagsama sa ating live ngayon. Nawa na may napulot tayo ng kaunting aral patungkol po sa ating pananampalatayang Kristiyano at patungkol po sa ating tunay na kaligtasan. So muli, ang ating almusal na umaga po mga kakuya, walang iba kundi ang salita ng Diyos, hindi po ang social media, kundi ang social media ay tumutukoy po yan sa makamundong bagay. So ang ating almusal sa umaga dapat ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos siya ang nagbibigay buhay sa walang hanggan. So muli, maraming salamat sa inyo at God bless po sa ating lahat.